Today is November 12. Sobrang inantay ko tong araw na to kasi ngayon yung showing ng Meet, Greet, and Goodbye na movie nila Marisol Soriano, Piolo Pascual, Bel Mariano, and marami pang iba. Kwento to nung nanay na may sakit. May cancer siya dito and doon tatakbo yung kwento. So gusto ko tong panoorin ngayon, first day, dahil sobrang inabangan ko talaga itong araw na ito. Apparently, this November 30, ang third death anniversary ni mama ko. Namatay siya sa cancer noong November 30, 2022. Kaya gusto ko siyang panoorin kahit na alam kong tutulo yung luha ko ng sobra-sobra dito sa movie na to. Pero gusto ko siyang mapanood sa pag-alala kay mama at sa mga bagay na matututunan din natin dito. Alam ko may mga sitwasyon din kagaya ko. Mahirap para sa atin ito panoorin yung mga ganitong movie. Sa akin, napakahirap mag-share ng napaka-personal na bagay dito sa YouTube o dito sa social media. Dahil binavalue ko ang privacy ng mga ganitong bagay. But I think ito gusto ko itong i-share sa inyo, ang kwento ng pagkamatay ng mama ko. Kasabay ng pag-review ng movie na ito para din magbigay lakas ng loob sa ibang mga tao na alam kong mayroon ding kagaya ko na dumadaan sa napakahirap na ganitong sitwasyon. Alam nyo, kahit 3 taon nang patay si mama, hindi ko pa rin lubos maisip na wala na siya. Maraming panahon na sinisik ko rin yung sarili ko sa pagkamatay niya. Fortunately, yung asawa ko ay nandyan para palakasin yung loob ko at ipaintindi sa akin na hindi ko namang kasalanan yun nangyari at wala namang may gustong mangyari noon. Marami tayong pag-uusapan regarding dyan. Mamaya ako na yan sasabihin sa inyo at ayoko ditong pag-usapan yan. Pero ngayon kasi talagang ang gagawin natin ay manonood. Pumunta lang ako dito sa mall. Gusto ko lang manood talaga ng movie na ito. Dahil inabangan ko talaga itong date na to. Itong first day ng showing ng Meet, Greet, and Goodbye para panoorin. Dahil gustong-gusto ko siyang panoorin talaga. I-review natin ito. Honest review. Kung ano magiging verdict natin sa movie na ito at kukwentuhan ko din kayo tungkol sa mga same experience ko na maaaring nandoon din sa movie. Madaming tao. Hindi, maaga pa kasi guys. 4:45 ang aming schedule and it's only 4:20. Woohoo! I'm so excited. Halata naman, di ba? Madami di manonood today. Hopefully, sana huwag tayo masyado umiyak. Ang exclusive meet and greet sa kanya. Oo? Punta tayo. Punta tayo? Yes. Teka. Ang ganda. Ang ganda na movie, guys. Pag naliligaw, ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Sa bawat bagyo nagtulong tayo. Ikaw ang kulay na kailangan. Patigil. Pasensya na kayo. Grabe ang combination ng acting ng Maricel, Piolo Pascual, J.K. Labaco, Joshua Garcia at Bel Mariano. Grabe. Top-notch acting. Grabe. Grabe to. Grabe to movie to. Hindi naman siya ganun ka-heavy drama eh. Hindi siya ganun na dramang-drama lahat. Sobrang balance lang niya. At mas pinakita dito yung totoong mga problema
ng mga cancer patients at ng pamilyang dumadaan doon. Mamaya, mas pag-usapan natin ng mas mahaba to. Siguro kung bibigyan ko ng score ang movie, siguro 8 out of 10. Almost perfect. Napakaganda ng movie na ito. Napakaganda ng pagkakalatag nung kwento na yon at yung mensahe ng gustong ihatid nung kwento na yon. Maraming time na umiyak ako doon sa movie na yon kasi namimiss ko nga si Mama. Sobrang nakaka-relate ako dito sa kwento na to, sa role ni Piolo at saka ni Joshua Garcia. Itong movie na to ay hindi tayo bibigyan ng false hope. Sobrang totoo niya, sobrang realistic, sobrang makaka-relate tayong mga Pilipino. Especially doon sa mga pamilya na dumaan na rin sa ganitong sitwasyon. Common problem ng mga pamilya yung pagka may sakit. Diba kapag ka-cancer patient, nagkakaroon talaga ng clash sa ideas kung paano mo siya ipapagamot, anong klaseng gamutan ang gagawin mo sa kanya, alternative ba or conventional medicine or kung ano man. Natakil nila dito yon. Napakaganda ng ganoong dahil yun talaga isa sa mga nagiging problema ng pamilya na humaharap sa ganitong sitwasyon. So, dito kasi sa movie na to, medyo may kaya sila So, hindi dito natakil yung problema sa healthcare system ng bansa, yung kahirapan ng paano magpagamot pagka walang pera. So, medyo hindi siya doon na natakil, Parang medyo sila dito upper middle class. Although may financial problem, pero hindi ganun siya na-highlight ng sobra-sobra. More on doon talaga kung paano siya ipapagamot. At higit sa lahat, isa sa mga problema ng pamilya na nagkakaroon ng cancer is yung mga personal issues. Lalo na pagka nanay ang nagkasakit, may mga time talaga na ang mga magkakapatid ay nag-aaway-away. Natakil yun dito. Napakaganda ng point na yun. So, ang masasabi ko lang ay panoorin ninyo. Maraming time ako na umiyak sa movie na ito dahil namimiss ko yung mama ko. Nung nakikita ko na nilalambing-lambing ni Maricel yung yung mga anak niya, kahit na iba-iba ng ugali. Namimiss ko yung mama ko. Namimiss ko siya talaga. So lastly, bagay na napaka-importante pagka dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon. Lahat tayo dadaan dito Hindi natin maiiwasan yan. Pero kung paano natin ito haharapin, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yun nga yung team song na ginamit nila dabay, yung kumpas. Ikaw ang kumpas, pag naliligaw. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy doon na kumpas Yun yung Diyos. Yun yung makapangyarihan sa lahat. Isa sa hiwaga ng buhay, yung mismong buhay natin, Hindi natin alam kung paano tayo nag-exist. Hindi rin natin alam kung paano tayo mamamatay. Ngayon ako ikukwento sa inyo, I think this is the right time na ikwento ito sa inyo. Si mama kasi na-confine siya ng 1 month sa ospital. May cancer na siya noon, stage 4 cancer siya, tapos na-stroke siya. Na-stroke siya, na-confine siya sa ospital, 30 days. Doon na rin siya kinuha ng Diyos, sa ospital na rin. Hindi na siya nakauwi Few days bago mamatay si mama, 3 days before mamatay si mama, may isang pangitain na pinakita sa akin. Nagdadasal kasi ako nun. Itatry ko i-deliver ito ng compose. Sana ma-deliver ko. May biglang alam ko sa sarili kong hindi ako tulog. Gising ako, nagdadasal nga ako Hindi ako tulog. Tapos may pangitaing biglang, parang kang biglang nanood ng movie. Pero ako'y nasa movie. Ang senaryo, parang akong bata na maliit. Nakikita ko itsura ko, nakikita ko bata ako. Para siyang siguro mga 7 or 8 years old. Ganon siguro ang So imagine niyo. Tapos, mayroon akong kausap, sabi niyang ganyan. I-open mo nga yung kamay mo, iliad mo nga yung kamay mo, sabi niyang ganon. Di ginanong ko, nakaganyan ako, 2 kamay. Nilagyan niya ng libro, isang libro. Hindi ko siya nakikita basta matangkad siya. 2 kamay ko nakaganyan. Tapos, nakangiti ako, tuwan-tuwa ako. Tapos, parang umingiti-ngiti lang. Alam mo yung bata na parang naglalaro. Ganon. Sabi niya, kaya? Opo, sabi ko, kaya po. Nilagyan niya na ulit ng 1, 2. Tapos, tumatawa ako, kaya po. Tapos, nilagyan niya ng 3. Kaya po. Tapos, nilagyan niya ng 4. Padami ng padami ng padami. Nung mabigat na, umiiyak na ako. Tapos, sabi niya, kaya pa? Umiiyak na ako. Sabi ko, hindi ko na po kaya. Kinuha niya yung libro lahat. Yung feeling mo na bigat ka. Tapos, ako yung pinapanood ko Pinapanood ko yung sarili ko. Pero nararamdaman ko yung bigat nung dala-dala nung bata na ako. Ramdam ko yung bigat nung librong pinapahawak niya sa akin. Tapos, nung tinanggal niya, isang buo niyang tinanggal Lahat tinanggal niya. Sobrang gaan. Tapos, umiiyak pa rin ako kahit na tinanggal niya na yung libro. Sabi niya ganon. Di ba? Sabi sa'yo, hindi mo kaya Sabi niya ganun.
Sabi niya. I-release mo na. Yun yung word. I-release mo na. Pakawalan mo na. Sabi niya gano'n. And then biglang dumilat ako. Parang tapos na yung prayer ko. Hindi ako tulog. I know. Alam ko na hindi ako tulog. And then, pagka dilat ko, pagkatapos ng prayer, alam niyo, parang magic na yung bigat na nararamdaman ko doon dahil nasa ospital si mama. Biglang nawala. Biglang parang, okay na po. Okay na kung anong mangyari. Okay na kung ano. Parang, tanggap ko na kung ano yung mangyayari. Kayo na po bahala. Parang ganun. After 2 days, namatay si mama. Yun ang nangyari. The rest is history. Kinukwento ko ito para sa mga kagaya ko na dumaan sa ganitong sitwasyon at yung mga dumadaan pa sa ganitong sitwasyon at yung mga dadaan pa. Maaaring ako dadaan din ako sa ganitong sitwasyon ulit. Maaaring dadaan tayo ulit sa mga ganitong sitwasyon. Pero yung pangitain na ipinakita sa akin, alam ko Diyos ang nagpakita noon. Gusto kong i-share sa inyo ito para maging lesson sa ating lahat. Alam ko yung message yun, napakaliwanag na message, na ibigay mo sa kanya lahat yung mabigat na daladala mo. Hindi kasi natin hawak yung buhay eh. Kahit mismong buhay natin, hindi natin nahawak. Hindi alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Wala tayong kahit ano na kaya. Kaya, yung kumpas na theme song is sobrang fit na fit doon sa movie. Dahil yun talaga yung dapat nating gawin. Ibigay sa kanya lahat yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, at lahat-lahat ng mga bagay na nakakagulo sa isip natin, nakakabigat sa dibdib natin, ibigay natin. At alam nyo ba, after that, nang mamatay si mama, nabawasan yung pagiging overthinker ko at saka yung anxiety ko. Natatandaan ko, si mama, bago siya mamatay, 1 month before, wala pa siya sa ospital noon, alam niya na yung sakit niya. Hindi niya sinasabi sa akin yung sakit niya eh. Ganon din yung nangyari kay Maricel, hindi niya sinasabi sa mga anak niya. Si mama hindi rin sinasabi sa akin yung sakit niya. Sabi niya, anak, sa chat lang to. Sa chat lang kami lagi nag-uusap. Kasi si mama, nahihiya siya sa akin mag-open up eh. Hindi kasi kami nasanay ng ganon. Ako din nahihiya rin ako sa kanya mag-open up. Pero nitong lately, naano ako sa kanya eh. Naninibago kasi nag-open up siya palagi. Sabi niya ganon, anak, huwag ka masyado nag-iisip. Sabi niya ganun sa akin. Huwag ka masyadong magpa-stress kung ano man yung nagpapastress sa'yo, anak. Sabi niya ganun. First time niya ako sinabihan ng ganun. Magkakasakit ka niyan. Sabi niya sa akin. Ang hirap-hirap gawin nun pagka ganun kang tao, yung overthinker ka. Pero alam niyo, pagkamatay niya, doon ko natutunan i-manage yung emotions ko. Doon ko natutunan na huwag masyadong mag-overthink. Dahil din doon sa pangitain na ipinakita sa akin bago siya mamatay. Every time na may dadating sa akin mabigat na problema, yun lagi ang iniisip ko, yung pangitain na yun. Kaya ko yung sinishare sa inyo. Baka sakaling makatulong ako sa inyo na sa makakapanood nito. Hopefully, makatulong nga sa inyo. Dito ko tatapusin yung video na ito. First time ko mag-share ng personal na experience sa vlog na ito. Pero gusto kong i-share sa inyong lahat to sa maaabot at makakapanood ng vlog na ito. Dahil gusto ko ma-share din sa inyo yung lesson ng movie na ito at yung lesson na ibinigay sa akin personal. Sana makatulong sa inyo to. Sana ay mabawasan yung iniisip mo. Sana mabawasan yung bigat na nararamdaman mo kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon. Yun lang. Maraming salamat. Nood kayo ng movie. Maganda yung movie.